Ng araw mga kababayan. Komentaro lang po natin itong pagtalakay nila Kati Binag at Toby Chanko tungkol sa programa nilang Sa Totoo Lang. Kasi alam naman po natin, ang pinag-uusapan na ngayon ng mga congressman ay ang budget na para sa 2027 mga kababayan. At sa pagtatanong ni Kati Binag kay Toby Chanko ay umaabot sa 7 trillion mahigit na po ang hinihinging budget ng palasyo. Kasi alam naman po natin na sa darating na 2028, wala na po ito. Baka itong budget na ito gagamitin sa election sa 2028 mga kababayan. So pakinggan lang muna natin favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag, Atin pong tuligsain ang mga kawatan, mga tulisan, mga kurakot, mga tiwali sa gobyerno, mga kababayan. Lalong-lalo na ngayong nanunungkulan sa palasyo ng Malacanang. Na wala nang inintindi kung paano ubusin ang pera ng bayan, mga kababayan. Atin po silang tuligsain. Kasi nga po, sobra na po ang kanilang ginagawa sa bayan. Puro impeachment habang ang bayan ay lubog-lubog sa baha, mga kababayan. So pakinggan lang po na natin itong ni Kati Binag regarding doon sa budget ng 2027 mga kabayan. Budget ngayon or magaganap na budget sa Kongreso. Ayan, nagsimula kami nung Monday. Opo. At may dalawang issue ako na ni-raise doon. Okay. Number one is yung budget ng House of Representatives, yung budget namin mismo. Hindi siya dumadaan sa parehong proseso na pinagdadaanan ng ibang mga ahensya. Okay. Kasi yung ibang mga ahensya, dalawang stage ang pinagdadaanan nila. Isa yung budget hearing doon sa committee, which is pre-plenary, ibig sabihin bago pumasok sa plenaryo, no? At pangalawa is yung sa plenaryo. Kaya question ko, dahil yung budget ng House of Representatives, diretso na sa plenaryo. Ang malaking pagkakaiba ng dalawa, dahil doon sa pre-plenary o doon sa committee, doon yung napapanood ng ating mga kababayan na ang mismong tinatanong na Yun, ang inaano dito kinikisyon pala ni Toby Chanko, mga kababayan, ay yung budget ng Kongreso. Kasi dati daw, ang budget ng Kongreso ay nasa 15 billion lang po yata. Ngayon, naging times 2, mga kababayan. Kaya kini-question niya. Kasi tandaan po natin, ang liquidation nito by certification lang, mga kababayan. Basta pipirmahan nila, binigyan sila ng budget na 1 billion sa buong taon, bawat congressman. Pipirmahan lang nila pag-liquidate nun. Walang resibo, walang kung ano-ano man ang hinahanap sa kanila. Basta pag pinirmahan nila yung liquidation by certification, ayos na yon. Walang COA audit, walang ano. Ganito, ito yung sinasabi ni PRRD na ang pinakatalamak na sangay ng gobyerno na magnanakaw sa pera ng bayan ay ang Kongreso. Kasi isipin mo, kini-question ngayon ni Toby Chanko. Kasi nga po, wala na po itong liquidation, mga kababayan. Liquidation by certification lang po ito. Sana maintindihan natin ito. Kaya po, pinipilit po nating alamin ang buong katotohanan kung ano ba talaga ang proseso ng budget ng Kongreso. Kasi sila po ang nakakaalam. Taon-taon po may bonus ito. 2 million yata, di umano. Mga kababayan. Christmas bonus nila, 2 million bawat congressman. Samantala, ang mga ordinaryong Pilipino, nagkakarampot lang na bonus. Kung ano yung pinaghirapan mo sa loob ng isang taon, kung may absent ka, babawasan pa yung 13 month mo. Yun po. Pero sila, kahit siguro hindi sila kumpleto, buong 2 million yung nakukuha nilang bonus. Christmas bonus kuno, mga kababayan. Sa lalaki na ng sahod nito, sa lalaki na nakakulimbat sa pera ng bayan, may bonus pa ang mga hayop na ito, mga kababayan. Pakinggan, tuloy lang natin si Toby Chanko, mga kababayan. ng mga congressman ay yung cabinet secretary. Kasi doon sa budget hearing sa
committee level, pwede magsalita yung cabinet secretary. Ngayon, pagdating sa plenary, di ba hindi na pwede magsalita yung cabinet secretary, Yes, nandun lang sila sa likod, at ang sumasagot is yung vice chairman ng Committee on Appropriations na assigned to defend that budget. So bakit napakahalaga ng pre-plenary nila? Kasi sa pre-plenary, doon pinapaliwanag ng lahat ng nagpepresenta ng budget is kung paano ginastos yung previous budget, for example, this year, papaliwanag nila kung paano nila ginastos yung 2025 budget, ano ang status ng 2026 budget na kanilang ginagastosan, at pinakamahalaga is ano ang plano at programa nila for 2027, kaya sila humihingi ng ganitong halagang budget, di ba? So, parang, I mean, para maintindihan ng ating mga kababayan, parang ano yan eh, parang yung anak mo na magpapasukan, hihingi sa'yo ng panggastos, siyempre ang unang tatanungin mo is, paano ba ginastos yung budget ng isang taon? Allowance, ganon. At tapos, sa tanong mo ngayon, kamusta ba yung pag-aaral mo ngayong taong to? Ngayon, pag nasagot na yan, tsaka mo na sasabihin, o sige, magpatuloy ka ng pag-aaral kasi maayos naman yung ginagawa mo. Eh kung hindi pumapasok yun, malamang sabihin mo, Yeah, huwag tsaka ka muna walang mag-enroll, resulta. di ba? Yes. So, walang resulta. So, ganun po yun. So, ang masama doon sa House, hindi na sila dumadaan sa prosesong yon. Lumalaktaw na nila at pagdating sa plenaryo, sasabihin na lang nila, ito'y kailangan budget for 2027 without explaining paano ginastos yung 2025, paano yung ginagastos yung 2026, at ano ang plano at programa kahit kailangan yung budget na yun. At number one yan. Yun, mga kababayan, ha? Una pa lang yan, budget pa lang ito ng Kongreso, mga kababayan, pinag-uusapan, na hindi dumadaan sa tamang proseso. Basta lang sila taas ng kanilang mga sweldo, ng kanilang budget sa Kongreso. Kasi isipin mo, dati lang ang budget daw dyan is 15 billion, ngayon naging 30 billion na, mga kababayan, baka higit pa, baka na times 2 pa, mga kababayan. Yan po ang babantayan natin kasi alam naman po natin na sa darating na halalan, next 2028, ano na yan? Latagan na ng plataforma yan, mga kababayan. Filing na candidacy ng October 2027. Di ba po? Ituloy lang natin si Toby Chanco. Number two, napakalaki kasi na dinadagdag ng budget ng House. Doon sa proposed NEP noong 2025, 16 billion ang NEP. Pero nadagdagan na 17 billion. So umabot ng 33 billion Yes. yung budget ng House. Ang problema pa doon, mas malaki yung dinagdag kaysa doon sa Nakaraan. original. Yes. Doon sa original. Yan mga kababayan, no? 2025, 16 billion ang budget. Ngayong 2026, naging 17 billion ang hinihingi. Ibig sabihin, nadagdagan pa, naging 33 billion. Ganyan kakakapal ang mukha nitong mga nanunungkulan sa gobyernong ito. Ito, congressman ito, ang asawa nito, Romualdez, mga kababayan. Hindi rin basta-basta ito si Toby Chanco. Ang asawa nito, pinsan ni Marcos, mga kababayan. Bakit ba nagsasalita ito ng ganito? Hindi lang natin alam, baka may ambisyon din maging senador ito, mga kababayan. Kaya nagsasalita siya dito. At dito, sa programang ito, parang gusto niyang mangyari na kailangan talagang makasuhan si Martin Romualdez ng plunder. At maraming hindi maniniwala kung hindi siya kakasuhan ng plunder, mga kababayan. So ituloy lang natin si Toby Chanco, mga kababayan. Original budget. Ngayon, pagdating sa 2026, ganun din, 16 billion, dinagdagan ng 10, so naging 26 billion. So, ang lalaki ng halaga, di ba? So, dapat ipaliwanag yan sa pre-plenary, doon sa committee level. Pero ayaw nila. Yun nga. So, kulang talaga po tayo sa transparency. Yes. Cathy, and di ba kung ayaw natin ng corruption, Opo. dalawang bagay ang mahalaga. Mm. Accountability, pero hindi mangyayari accountability kung walang transparency. So lahat ng bagay, kung lalabanan natin yung corruption, Isipin mo, mga kababayan, yung impeachment ngayon ni BP Sara, accountability yan, ang inaano nila dyan sa confidential fund. Ito, ang pinag-uusapan lang doon natin, mga kababayan, kaysa impeachment ni BP Sara is 500 million. Dito, ang pinag-uusapan dito na insertion ng budget alone ng Kongreso is 33 billion noong 2026, mga kababayan. Ngayon, magpapasok na naman sila ng budget. Ayon mismo kay Toby Chanco yan, mga kababayan. Hindi naman yan
bali-balita sa bibig niya mismo. At ito ay isa mismong membro ng Kongreso, mga kababayan. Kaya siguro ito, sa sobrang kahihiyan nito sa sarili niya, masyado nang masama ang tingin ng taong bayan sa Kongreso, kaya ito siguro nagsasalita. Hindi naman siguro lahat yan. Mayroon talagang iilan dyan na matatakaw sa pera ng bayan. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. Dapat magsimula sa transparency para we can hold these people accountable, tsaka natin malilimit o mahihinto yung corruption. Kaya lang doon pala sa transparency, ayaw nila maging fully transparent doon sa budget mismo namin as House of Representatives. Pero gusto nila, yung ibang mga ehensya sumunod sa prosesong gano'n. So may double standards, di ba? Ibig sabihin, dapat pareho ang pamantayan sa sarili namin at doon sa mga humihingi ng budget na maaprubahan doon sa House of Representatives. At dapat mas more nga. Na Hindi, mas, tama mas- ka. mas I mean, more. at the very least, dapat pantay. Pero since kami ang nag-a-approve, para mas mataas yung moral authority mo, dapat walang double standards. Yes, tama naman po. Kasi po, 'di ba yun nga yung nagiging yung nagiging problema sa NEP kasi walang documents, no? Hindi nila paano niyo yan ino-audit? Wala talaga. Hindi, yun nga. Kaya napakahalaga. Yeah. Kasi yung NEP, libro siya na puro numero. Opo. Puro numero. Walang explanation ng mga programa, proyekto. So kaya napakahalaga ng pre-plenary budget. Dahil magpipresenta Yun yung talaga magpipresent lahat. yung mga secretary doon sa kanilang mga nagawa noong nakaraang taon, yung ginagawa sa kasalukuyang taon, at yung mga plano nila para sa ating mga Dito, mga kababayan, natuklasan natin na yung NEP pala talaga walang nakaalagay kung saan gagamitin yung pera. Basta puro numero lang, puro pera lang ang pinakalagay doon sa NEP. Walang proyekto, wala kung kanino mapunta, wala kung sino ang gagamit, saan ba napunta itong perang ito, wala. Puro pera lang. Ayon mismo kay Toby Chanco yan. Paano natin ma-accountability kung wala naman nag-audit sa budget ng Kongreso at sa buong budget ng ating bayan, mga kababayan? Ang mahirap lang dito, kung sino lang yung kalaban, yun lang ang iniimbestigahan. Pagkakampi ka, relax ka lang dyan, kaming bahala sa'yo. Diba? Ganun ang nangyayari sa ating bayan ngayon, mga kababayan. Para bang sila ang bahala sa lahat, kayo ang kawawa. Parang ganun, mga kababayan. Tuloy lang natin si Toby Chanco, mga kababayan. kababayan, kaya kailangan nilang gumastos ng ganitong halaga. Oh, wow. So kaya dyan po din kung Toby pumapasok yung mga insertions. Hindi, later on Hindi pa yun. Later on pa yun. Sa BICAM pa yun. Okay, BICAM sa pa yun. BICAM Medyo, pa yun. medyo huli pa yun sa Ah, proseso. Ito na, nandito pa lang tayo sa step 1. Okay, okay. So ngayon po, pagkatapos yan, ano ho yung susunod na ginagawa ninyo? Kung kunwari, yung sa NEP, paano ho yan, kunwari na pag-uusapan, na aprubahan, tas bago pumunta siya ng BICAM, bago Okay. siya So ganito po yan. Ang mangyayari pagkatapos ng number 1 step, no? Committee hearing, budget Yes. briefing. Okay. Number 2 step is yung plenary. Mhm. Okay? Number 3 step is yung amendments, proposed amendments. Na dati nakatago yung amendments sa small committee. Ngayon, last year, simula nung pinilit natin, ako yung nagpumilit dyan na dapat yes. walang small committee, ipropropose yung amendments sa plenaryo. Okay. Pagkatapos ng amendment, pagbubotohan yun ng second reading. Mhm. Pagkatapos ng second reading, pagbubotohan ng third reading. Okay. At yung resulta nun, yung maa-aprobahang version, ang tawag po doon is House General Appropriations Bill, HGAB for short. Yes. Pagkatapos ng HGAB, magpapasa rin yung Senate ng kanilang version, yung Senate General Appropriations Bill. Yes. No? Since hindi naman siya magiging pareho, Mhm. lahat naman ng batas na pinapasa na hindi pareho, kailangan dumaan sa BICAM. So kung ano yung mga bagay na magkakaiba, yun ang i-reconcile ng House panel at saka ng Senate panel para mag-agree sila kung Yan kasi nga, mga kababayan, ang budget, ang Kongreso nag-iusap din tungkol sa budget. Ngayon, ganun din ang Senado. Siyempre, hindi po magtutugma yan. Kaya lang ang nangyari, doon po nangyayari ang pag-aano sa BICAM. Ang BICAM po kasi, iilan tao na lang ang nandoon. Hindi na po kailangan yung maraming senador, yung maraming congressman, iilan tao siguro, 4, 5 na lang sila. Senate President, Speaker, at yung Chairman of Appropriation at yung Chairman ng Finance. Sila na lang po yun ang nandoon, mga kababayan. Ngayon,
hindi natin alam kung nabago na ito, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot dito kasi hawak nila lahat ang budget, sila ang nag-uusap, sila din ang naglalagay ng budget ng bawat kongreso at saka senado, tapos magtutugma, hindi magkapareho, ay pag-uusapan ngayon yan sa BICAM, mga kababayan. Kaya yun ang nangyayari ngayon dito sa atin, na hindi natin nalalaman kung ano ang nangyayari doon sa BICAM, mga kababayan. So ituloy lang natin si Toby Chanco sa kanyang paliwanag. Ano yung magiging final version ng General Appropriations Bill. Ngayon, pag yung General Appropriations Bill na finalize ng dalawa at nagkasundo sila na yung mga hindi pinagkakasunduan ay mapagtugma nila, yun naman ang papadala sa Malacanang para pirmahan ng presidente at siya ang magiging General Appropriations Act. Yun po, Okay. so mahaba po yung proseso niya. So yung BICAMs, papasok siya, yung bicameral committee. Iyan yung maliliit na grupo like yung House of I think Representatives. 11 yata sa House, 11 yata sa Senate. Hindi ko sure yung number Opo. kasi never ako naging BICAM eh. So pag More or after less. na, ano una-una, GAA, BICAM? Hindi, BICAM muna, Okay, then GAA. BICAM muna. Opo. Pag nag-agree sila, yun ang magiging General Appropriations Bill. Okay. Pag napirmahan na ng presidente, tsaka pa lang siya magiging General Appropriations Act. Okay. Ayan mga kababayan, kaya tayo nagtatanong para at least matuto tayo bilang mahuyang Pilipino at nagpapasalamat tayo kay Kong Toby Tiangco na nagpapaliwanag dito. Yes. So, after nun, yung GAA, sino ho talaga yung nagdidesisyon dyan na para maaprubahan? Kasi ang dalawa yan yung House Speaker at saka Senate President usually. Hindi, ganito. Yung GAA, Mhm. okay, pag naging General Appropriations Bill siya na dumaan na Yes sa BICAM, po. Opo. okay, pupunta siya sa presidente. Okay. Yung presidente now can check whether meron siyang ayaw na items, pwede niyang i-line item veto. Mhm. Yun yung ginawa last budget na may mga items doon, tinanggal niya. Sabi niya, ito, hindi dapat, bago niya pirmahan. Ngayon, pag napirmahan na niya, magiging General Appropriations Act. Pag naging General Appropriations Act, yun ay i-implement ng gobyerno, ng mga proyekto. Ngayon, kasi, meron kasing sinasabi sila na, katulad nito, kasi I did some research na may mga, yung NEP kasi, na hindi dokumentado, ginagamit umano ng proponent o mga maimpluwensyang opisyal para sa kanilang kapangyarihan upang hikayatin mga opisyal ng DPWH. Dati yun. Yung Ngayon, dati kasi, hindi dati alam ko, ngayon titignan natin kung ginagawa pa o Nag-iingat na hindi. Yeah. Hindi, dati kasi, di ba, ang ginagawa ni Saldico is, yung NEP pa lang, sinisingit, okay, for example, Yeah. may contractor, lalapit kay Saldico. Sabihin niya, Kong Saldi, gusto kong magkaroon ng 1 billion worth of projects. Yeah. Okay. So, ang gagawin niya, ililista niya yung mga proyekto. Yung mga proyektong yon, ibibigay niya kay Saldico para maipasok. Ang first attempt kasi na maipasok dyan is Yeah. yung NEP. So, pag nasingit sa NEP, nalabas yung proyekto, ikaw na contractor, magbabayad ka ng 20%. Lumalabas talaga rito mga kababayan, ang chairman of appropriation talaga ang nakakaalam ng lahat kung may insertion o wala. Kasi ayon nga mismo kay Toby Chanco, kung ikaw isang congressman, contractor ka, lalapit ka kay chairman appropriation, mangyayari po yung gusto mo. Halimbawa, sasabihin ng contractor na congressman na kailangan ko magkapasok ng budget na halagang 1 billion. So, ibig sabihin, si Saldico lahat ang mag-i-insert doon sa sinasabi ng congressman. Ibig sabihin, hindi po talaga biro ang kapangyarihan ng chairman of appropriation, mga kababayan. At alam natin ngayon, si Swansea ngayon ang chairman of appropriation. Ang tanong, nangyayari pa ba ito ngayon? Kasi muntik madula si Toby Chanco. Pero ang sabi niya, hindi na doon nangyayari ngayon ito. Pero medyo nadula siya na parang ngayon nangyayari pa, pero sabi niya hindi na daw nangyayari ngayon. Pero ang pinagtataka ko lang dito kasi mga kababayan, bakit sinasabi ito ni Toby Chanco ngayon? Pinapaliwanag niya ba sa tao? O talagang, kasi ito, pinsan ito, ang asawa nito, pinsan nila Martin Romualdez at BBM.
mga kababayan. Ngayon, bagay, yung asawa naman niya, hindi naman talaga nagpo-politika. Tanging ito lang naman. Pero, nagtataka lang tayo. Hindi kaya siya, kasi dati niya nang ginagawa ito eh. Bakit hindi nangyayari ito na nabubulgan mas maaga nung panahon nung flood control na iskandal nung bago mag 2023, 24? Bakit ngayon lang ito nagsasalita, mga kababayan? Sigurado, alam niya rin yan ang nangyayari noon. Di ba po? Sige, tuloy lang natin si Toby Chancro, mga kababayan. So, kunyari, nabigyan ka ng worth 1 billion worth of projects, bayad ka ng 200 million. Basta't Okay. lumabas yun doon. Yes. So, doon nagsimula yung corruption. So, yung corruption, ito, ibang klaseng corruption to dahil hindi na iniintay na ma-implement yung proyekto, hindi na iniintay na mabid yung proyekto, basta't lumabas yung proyekto doon sa NEP o lumabas later on sa GAA o sa HGAB, bayad ka na ng 20% po. So kaya tinatawag yung undocumented at informal o wish list ng mga something like that. I mean, lahat naman may wish list. Ang problema kung yung wish list A, binabayaran, na binibenta. Because correct, yung correct. wish list should be the project. Lumalabas dito, mga kababayan, sa paliwanag niya, pag nakalusot yun sa NEP, automatic yung congressman na humingi ng 1 bilyong insertion doon sa budget, pag nakalusot, automatic yung chairman of appropriation may 200 million. Ibig sabihin talagang napakakapangyarihan talaga. Ibig sabihin, wala pa man yung proyekto, hindi pa na ibibigay yung pera, may advance na ang nag-insert ng 1 billion, mga kabayan, which is yun yung chairman of appropriation na si Saldico. Noong daw yun, noong panahon niya ni Saldico. Hindi lang natin alam kung nangyayari pa ito ngayon, mga kababayan. Yan lang po ang nakakalungkot na kakatotohanan. Kasi talaga pong tama po talaga ang sabi ni PRRD na ang pinakakurap na sangay ng gobyerno ay ang Kongreso. Kasi sinasabi ni PRRD noong pang-araw, pag yung congressman pumasok na naka-Seiko, paglabas niyan, Rolex. Pag pumasok yung isang congressman nakatama raw FX, paglabas niyan, naka-Mercedes na. Yan ang buong katotohanan. Kaya pala, ganun kadali silang yumaman dyan, mga kababayan. Kasi bawat, katulad sa nangyari ngayon, doon lang sa impeachment ni Bibi Sara, nabalita naman sa 4 na sulok ng Kongreso, pag pumirma ka sa impeachment, ay meron kang 20 million. Di umano. Ayon sa balita yan, mga kababayan. Ang daming pumirma. Di ba? Pero balitang-balita, marami nagsasalita ng congressman na hindi sila pipirma. Hindi na mag-uusad yung impeachment na yan. Particular dyan, yung makanggagawa party list, na sinasabi niya, hindi na uusad dyan. Pero siya pala, unang-una ding pumirma. Dahil ba sa tama yung ginawa ng Justice Committee o dahil lang sa tumataginting na 20 million, mga kababayan. Yun po yung malinaw dyan na dahilan na talaga pong nagdudumilat sa katotohanan na ang pinakakurap ng sangay ng gobyerno ay ang Kongreso, mga kababayan. Di ba po? O hanggang dito na lang po. God save the Philippines.